Welcome to Lively Trader. Sa video na ito, ipapakita ko ang aking portfolio this April 2024. At sa video ito, i-share ko ang trade plan ko sa hawak kong stock. Tara! Today is April 28, Sunday. Pag-usapan muna natin tong PSEI, no? Recap tayo. Nagkaroon ng takutan 2 weeks ago dahil nga nag-launch ng explosive drones and missiles at ang bansang Iran sa Israel. Dito yon banda. Makikita rito na nagkaroon ng gap down at nag-close ng red candle. The next day, nagkaroon uli ng gap down. Then nag-close ulit ng red candle. At siguro sa mga araw na yon, marami ang napabenta ng kanilang hawak na stock at nag-stay cash na muna. So, tanungin ko lang kayo guys, anong action ang ginawa nyo nung nabalitaan nyo yung sa Iran at sa Israel? Napabenta ba kayo ng stock na hawak nyo due to fear o hinold nyo lang? So, now I'll be sharing my story kung anong course of action ang ginawa ko. And now, let's check my port kung napabenta ba ako due to fear. So, here's my port. Hindi ko pa naman nabebenta ang stock na hawak ko at makikita nyo rito na fully allocated pa rin ako. And almost 3 months ko na rin hawak tong green. Since na-hold ko lang yung stock na hawak ko, the question is, did I experience fear nung nag-launch ng attack ang Iran sa Israel? My answer is yes. Naka-experience pa rin ako ng fear. Syempre tao lang. So, kahit 6 years na ako na nagtitrade, nakaka-experience pa rin ako ng fear. Pero not to the point na mapipindot ko yung sell button. Sa tingin nyo guys, ano yung main reason but hindi ako napabenta nung inatake nung Iran ang Israel? So, ano kaya yung main reason? Ang reason behind dyan is yung trade plan. To be specific, yung cut loss. So, hindi pa naman na-hit ang cut loss ko. Kaya walang reason para ibenta ko ang green ko. At ang sunod na pag-usapan natin ay yung trade plan ko sa green, which includes entry, cut loss, at target price. Now, let's talk about sa entry muna. Makikita rito na 3 tranches yung buy ko. And almost 3 months ko na rin hawak tong green. Medyo matagal-tagal ko na rin siyang hawak. And honestly, ang hirap bumili sa right time. Pero naniniwala pa rin ako na pag may tiyaga, may nilaga. At ngayon naman, pag-usapan naman natin yung cut loss. Ang cut loss ko ay dito banda sa 0.2050. So, i-markan lang natin, no? So, dito sa lowest price. So, dyan, sa 0.2050 yung cut loss. So, bakit kaya hindi dito yung cut loss or dito? So, iniiwasan ko kasi yung scenario na pagka-cut sabay lipad. Kaya, ang pinipili kong cut loss is usually yung lowest price para iwas sweep so as possible. Yun nga lang, I have to consider the cons of my decision na pwede akong magtamo ng net loss na 12% kung magbibase ako ng cut loss sa lowest price. So, every decision may kalakip yan na cons. So, always consider hindi lang yung pros pati yung cons sa decision na gagawin mo. So, sa ngayon, sa 0.2015 na muna yung cut loss ko. Hindi pa ako mag-trail, no? Kasi sa tingin ko, maaga pa para mag-trail stop. At para iwas whipsaw na rin, no? Next naman, ang pag-usapan natin is yung target price. So, i-zoom out lang natin to, no? Tapos change tayo ng time frame sa weekly siguro.
So, pag-usapan muna natin yung target price. So, actually, wala akong specific na target price. Ang meron lang ako is projected target price. So, ibo-broken line ko lang siya dahil projected target price lang siya. Markahan ko lang saglit. So, sa ngayon, yan na muna yung projected target price ko. So, guide lang yung mga broken lines na yan for target price. Ang basis ko kasi talaga is yung price action or yung kandila at indicator. So, posibleng umabot yan, pwede rin hindi, no? Sa stocks, walang guarantee. Anyways, monthly naman ako nag-update. So, kung may changes man sa trade plan ko, i-update ko yun. Sa ngayon, kasi walang galaw ang green. So, ganyan lang muna yung trade plan ko. Hindi ako ganun ka-confident sa trade ko sa ngayon. So, yan lang muna ang review ko. And this is my trading journey to PSE.